Nahanap mo na nga ba ang kokompleto sa buhay mo? Yung isang taong bigay ng itaas para makasama mo sa pang-araw-araw mula pagbangon sa umaga hanggang sa pagpikit sa gabi. Yung isang taong hanggang sa pagkulubot ng iyong balat at pagtakas ng itim mong buhok ay nakakaharap mo pa rin. Lahat tayo ay may hangad na makumpleto ang ating buhay. Lahat tayo hangad na sa hindi mo inaasahang pagkagising o pagkatakot mo sa madaling araw ay mapapayapa ka dahil kasama mo siya sa iisang kama at pakiramdam mo ay maaayos na muli ang lahat. Ang bida kaya sa ating kwento, mahanap na kaya niya ang isang taong kokompleto sa kanyang kulang-kulang umanong buhay. Gusto mo na ba siyang kilalanin? Tara! Samahan mo akong isalaysay ang kanyang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, 4:30 na noon ng hapon. Nasa loob ako ng silid-aralan habang inaayos sa mga gamit ko sa aking mesa bago tuluyang umakyat ng faculty room. Isa-isang nagpaalam ang mga estudyanteng cleaners ng hapon na yon. Ngiti lamang ang aking isinagot. Nang makapagpaalam na ang huling estudyante sa akin ay saka ako tumayo para sipatin ang paligid. Maayos na ang lahat. Tila hindi linis na mga grade 3, malinis na malinis. Natuwa naman ako at muling ngumiti. Masaya akong nakikita silang ganito kasipag sa kanilang paglilinis. Naalala ko tuloy noong ako pa lamang ay nasa elementarya at sa kung paano kami tinutukan ng aming mga maestra sa kung paano ang tamang paglilinis. At masaya naman ako na naibahagi ko ang lahat ng yon sa aking mga estudyante sa ngayon. Nang makontento na ako ay binitbit ko na ang aking mga gamit upang lumabas na ng classroom, pero bago pa man ako makalabas ng pintuan ay nadatnang ko na ang iba't ibang mga estudyante na masayang nakita ang mga sundo nilang mga magulang. Takbuhan, yakapan at kumustahan. Tila nasa isang airport ako dahil sa aking mga nakikita. May ibang mga estudyante pa na pabidang ipinapakita ang mga papel at mga notebook nila sa kanilang mga magulang. Malamang ay nakakuha sila ng mataas na marka at kailangan nila itong ipagmalaki. Nakakatuwa, sa kabilang gilid naman ay sama-sama ang ilang estudyante na nagkwekwentuhan habang hinihintay ang mga sundo nila. Meron ding mga naglalaro, pawis na pawisan at agad-agad na mabibitin sa mga laro nila dahil andyan na ang mga magulang nila na agad na sasalubungin ng isang bimpo para pangpuna sa kanilang mga pawis. Napangiti ako at tila hindi na ako magsasawa sa ganitong klase ng eksena sa pang-araw-araw. Mga magulang na hatid sundo ang kanilang mga anak, mga magulang papadudot na naglalaan ng oras para sa kanilang mga anak. Nakakatuwa, hindi ba? Paano nga kaya ang pakiramdam na maging isang magulang? Hindi ko kasi masasagot yan. Isa akong matandang dalaga at napaglipasan na ang pagkakataon para maging isang ina. Ako si Bona. Ayaw ko nang banggitin ang aking edad, basta ang masasabi ko lang ay lagpas kalendaryo na ako. Masakit man aminin, Papa Dudut, pero ito kasi ang katotohanang nangyayari sa akin at tanggap ko na ito. Lahat na ay nakapag-asawa pero ako ay naiwang mag-isa. Mag-isang nagtuturo sa isang elementary school sa aming bayan. Matagal na ako dito, mahigit isang dekada na rin siguro. Ako na lang ang walang asawa sa lahat ng guro dito. Yung mga dalaga at binatang nakasabayan ko, sa pagpasok sa paaralang yon ay nakapag-asawa na. Kung hindi man ay nag-resign na para bumuo na ng kanilang pamilya. Kaya nga dahil sa aking estado ay madalas ang tuksuhan sa faculty room,
Lalo na kapag sumasapit ang aking kaarawan, Valentine's, Pasko at iba pang okasyon na may kinalaman sa mga magkakarelasyon. Noong una ay nakikisabay ako sa tuksuhan, pero noong lumaon ay nakakababa na ng loob. Lalo kong nararamdaman ng lungkot ng pag-iisa dahil ultimo ang mga nakababatang kapatid ko ay nakapag-asawa na at may mga pamilya. Samantalang ako heto matanda na at halos mabulok na sa pagtuturo. Siguro ito na lang talaga ang tinadhanang mangyari sa akin. Baka nga talagang hindi nilista ng Diyos sa mga plano niya ang pag-aasawa at pagpapamilya sa akin. Tatanggapin ko na lang siguro ito. Tatanggapin ko na nga lamang ba? Ang ama ang haligi ng tahanan, hindi ba? Ano naman ang tawag sa ina? Nakangiti kong tanong sa aking mga estudyante isang Lunes ng umaga. Halos dalawa lang ata ang hindi nagtaas ng kamay para magpabibong sumagot sa aking mga tanong. Pumili ako ng isa sa kanila. Ma'am, ilaw po ng tahanan. Maliksing sagot ng pinakabatang estudyante ko sa klaseng yon. Tumango ako at saka pinuri siya sa kanyang tamang sagot. Tumalikod ako para isulat ang sagot na yon sa pisara nang bigla ay may isang sutil na estudyante mula sa likuran nang humingi ng permiso para sa akin ay magtanong. Pinagbigyan ko ito bago magpatuloy. Yes, Mr. Suarez, ano ang iyong tanong? Nakangiti kong balik, tanong sa kanya. Tumayo ito at saka nanuksong nagtanong. Ma'am, kayo po, kailan po kayo magiging ilaw ng tahanan? Nagtawa na ng mga estudyante ko. Napailing na lamang ako, Papa Dudut. Maski sa mga tinuturuan ko ay wala akong takas sa panunukso. Pero hindi naman ako napikon kaya sumagot na lamang ako. Siguro kapag hindi na puro palakol ang grado mo. Ito ang aking sinabi na nagpatawa pa ng mas malakas sa klase habang ang batang ito naman ay napakamot na lamang sa kanyang ulo at naupo na. Tinuloy ko ang aking pagsusulat sa pisara pero wala na dito ang aking konsentrasyon. Nahirapan na akong ibalik ang aking gana sa pagtuturo dahil sa tanong na yon. Ilaw ng tahanan? Dalas kong naririnig ito mula pa noong ako'y nag-aaral pa lamang sa elementarya. At eto na ngayon ang mga salitang tinuturo ko pero hanggang sa ngayon, Papa Dudut, hindi ko pa rin mahawakan ang totoong definasyon ng salitang ito. Kailan nga kaya ang pagkakataon na magiging ilaw ako ng tahanan? Kailan nga kaya ako magdadala ng liwanag sa aking pamilya? Ito ang paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ng mga oras na yon. At kung hindi lamang nagring ang bell na tanda ng recess ay hindi pa ako magbabalik sa aking ulirat. Hindi na ako lumabas noon at nanatili na lamang sa loob ng klase para pakalmahin ang aking isipan na noon naman ay punong-puno na ng katanungan. Ikakasal na pala yung dati nating estudyante, si Clarissa. Ito ang balita sa akin ng isa sa mga pinakamatandang guro sa aming paaralan. Oo, naaalala ko si Clarissa. Kahit matagal na ang panahon na nakalipas ay naalala ko pa rin siya. Isa siya sa mga pinakamatalinong estudyanteng nahawakan ko noong grade 6 pa lamang ito. At masaya ako nang malayo na rin ang narating nito sa buhay. At ngayon ay nabiyayaan pa ito ng pagkakataon na makilala ang lalaking makakasama niya sa altar. Naunahan ka na naman. Ang masakit pa, estudyante mo pa ang naunang maglakad sa iyo sa altar. Panunuksong dagdag pa nito, hindi na ako sumagot at ngumiti na lamang ako at kunwari ay may inaayos sa aking lesson plan. Hindi na rin ako nito ginambala pa. Inaasahan ko na mapupuntang muli sa akin ang atensyon tungkol sa pag-aasawa kaya naman nakahanap kaagad ako ng ibang pagkakaabalahan para hindi na lumala pa ang usapan. Ganito talaga ang eksena sa araw-araw. Kung kayo man ang nasa sitwasyon ko ay mananawa din kayo. Nakakasawang ikaw lagi ang sentro ng usapan tungkol sa pag-aasawa at pagtandang mag-isa.
Nakakasawang mapakinggan ang mga maalat-teleseryeng love stories ng mga nakapag-asawa na. Nakakasawa talaga pero ano bang magagawa ko nasa ganitong sitwasyon na ako talaga. Ang sabi nga nila ay wag daw akong choosy sa aking mga manliligaw. Ang sabi nila ay sunggab ka agad kapag meron na. Huling-huli na raw kasi ako sa biyahe kaya kailangan na akong tumakbo patungo sa direksyon o sa daan ng pag-aasawa. Hindi ko naman pinili ang ganitong klase ng tadhana. Sino ba naman, di ba? Tulad ng ibang nakatandaan na ang kanilang pag-iisa, may dahilan din ako kung bakit ako naiwan ng biyahe. Pakinggan mo ang kwento ko nang maunawaan mo. Nagmahal, naghintay, nasaktan. Kung nauso lang marahil ang Facebook noon ay naging status ko na ito. Tulad ng iba sa inyo ay minsang nasaktan na rin ako ng todo. Nasaktan ako ng una kong pag-ibig. Ang una kong pag-ibig na akala ko ay magiging dulo ko na rin pero hindi pala. Hanggang simula lang talaga. Lahat naman tayo ay nangarap na mapangasawa ang unang lalaki o babae sa buhay natin. At lahat ay gagawin mo manatili lamang ang taong yon sa'yo. Pero gaano nga ba kasakit kapag hindi natupad ang hinihiling mong ito sa mga bituin? Gaano nga ba kasakit na makitang paunti-unti na itong nawawala hanggang sa isang araw, isa na lamang siyang alaala. Masakit, hindi ba? Naaalala mo rin ba yung ganong klaseng kabiguan? At kung paanong natakot ka nang magsimulang muling pagbuksan ng iyong puso sa iba? Wala ka nang ibang iisipin kundi paano kung mabigo kang muli? Paano kung iwanan ka ulit? Paano kung saktan ka niya at hindi na magpakita tulad ng ginawa ng iba? Ang hirap papadudot na magtiwalang muli, no? Mahirap itulak ang sarili na sabihin na may tsansa pa para maging maligaya at baka naman kasi hindi ka nasasaktan ng bago. Baka naman kasi mas mamahalin ka nito at mas tuto pa rin ang pangakong hindi ka iiwanan anuman ang maging sitwasyon ninyo. Ang hirap. Ang hirap isiksik sa iyong utak na magkaiba lahat ng tao na hindi porket sinaktan ka na ng una ay ganon din ang gagawin ng ikalawa. Halika, mas ipapaliwanag ko pa sa iyo ang pinagdaanan ko. Dindo ang pangalan ng una at marahil ay huling lalaking inibig at nagbigo sa akin. Naalala ko pa, sabay kaming napadpad sa elementary school na pinagtuturuan ko ngayon upang maging student teachers. Galing siya sa kanilang probinsya sa Albay, habang ako naman ay dito lang din sa aming bayan nakatira. 5 kami noon pero 2 lang kaming naging super close noon na nagiging dahilan kung bakit nagiging matindi ang tuksuhan ng mga guro doon maski na ang mga estudyanteng natuturuan namin. Kaya nga siguro hindi naging mahirap para sa amin na mapansin ang isa't isa sa huli ay magkagustuhan din. Hindi ko na nga rin pinatagal pa ang panliligaw niya at naging kami kaagad. Naging masaya ang lahat para sa amin, lalong-lalo na ang mga magulang ko dahil nakita naman nila na maayos na tao itong si Dindo. Nakausap ko na rin ang mga magulang nito sa telepono at maayos naman ang kanilang pakikitungo sa akin. Araw-araw, paghatid, flag ceremony, recess man o lunch hanggang sa uwian ay magkasama kaming 2. Walang sawaan. Kaya alam naming totoo ang aming nararamdaman. Ang dali ring magplano ng kinabukasan kasama siya dahil alam kong sigurado na kami sa isa't isa. Pero lahat ng ito ay nawasak. Naaalala ko pa, kukuha kami noon ng sertipiko na nagpapatunay na natapos na ang aming pagiging student teachers. Masaya ako noon papadudot dahil magandang ilagay ito sa aming portfolio kapag nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral. Panay noon ang kwento ko sa mga plano ko at binabalikan ko ang aming mga plano at nang binanggit ko yun ay lalo itong nanahimik.
Kaya naman ako rin mismo ang nagtanong kung ayos lang ba ito. At dito ay sinabi niya na babalik na siya sa Albay. Inaasahan ko naman ang pagbabalik niya ngayon doon dahil may ilang subjects pa itong naiwan at kailangang tapusin, pero nalungkot lang ako dahil masakit pala na marinig ito mula sa kanya. Nang mapansin niyang nagbago na ang aking mood ay niyakap ako nito at saka inalo. Ano ba? Isang sem lang naman yun at babalik din ako dito para samahan kang magturo dito. Diba yun naman ang plano natin nung simula pa lang? Tatapusin ko lang yon tapos ay babalik ako dito para tuparin ko ang pangarap natin na dito tayo sa eskwelahang ito sabay na magtuturo. Hindi na ako nakaimik noon, Papa Dudut, dahil baka sa isang salitang lumabas sa aking bibig ay mapatulong bigla ang aking luha. Yun naman talaga ang plano. Isang plano na nakalimutan ko na. Kasali pala ito sa plano. Kung bakit naman kasi pinaalala pa niya ito. Basta pangako babalik ako. Kung mauna kang makapasok dito ay ayos lang, basta ang pangako ko babalik ako dito. Babalik ako sa iyo, pero hindi na siya bumalik. Hindi na. Yung isang semester na pangako niyang tatapusin niya para makabalik na sa amin ay hindi na nangyari pa. Nakapagtapos na ako't lahat-lahat pero wala pa rin. Niyang usapang susulatan ako nito ay wala na rin. Nawala sa akin ang address nito at ang tanging address ko lamang sa kanya ang meron. Kaya umaasa ako na susulatan niya ako. Araw-araw mula noong umalis ito ay pilit kong hinahabol ang kartero. Nagbabaka sakaling may bitbit na itong liham galing kay Dindo, pero umabot na ang mahigit 1 taon ay wala pa rin ito. Hanggang sa niligawan na ako ng kung sino-sino, pero tanging mukha lang ni Dindo ang nakarehistro sa utak ko. Masakit talaga na may isang taong nangako sa iyo na babalik at ipagpapatuloy kang mahalin pero hindi niya ginawa. Hanggang sa nanawa na akong maghintay, hanggang sa nanawa na rin ako sa konsepto ng pagmamahal at hindi ko inaasahang pang titibok muli ang aking puso sa iba. Sinira ko na ang puso ko at sana ay naiintindihan niyo ito. Nagmahal, naghintay, nasaktan. 3 mga salitang naging paliwanag ko sa kung bakit hanggang sa ngayon ay mag-isa ko pa rin. Kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi ko na maalala ang sayang dulot ng mga salitang mahal kita. 1, 2, 3, 4 na hakbang papasok sa elementary school na yon bago ko naramdaman ang pagkirot ng aking puso. 4 na hakbang lamang papasok sa eskwelahang yon bago ko maalala ang 4,000 alaala namin ni Dindo. 4 na hakbang na lamang ang kailangan para tuluyang tadtarin ng 4,000 karayom ang aking puso dahil magsisimula ako mabuhay sa lugar kung saan ang puso ko ay pinatay. 2 taon na ang nakakalipas mula noong huli akong tumapak dito at sa muling pagbabalik ko dito ay hindi ko maiwasang sariwain ang minsang naging sakit na dulot ng alaalang nakapalibot sa paaralang ito. Ngayon na ang simula na ipagpatuloy ko ang pangarap na matagal ko nang binaon sa limot dahil sa pagkabigo ko kay Dindo. Nilibot ng aking mga mata ang buong kapaligiran ng eskwelahan na minsan ay naging parte ng aking nakaraan. Mula sa quadrangle patungo sa bleacher hanggang sa kantina ay may lamat ng iba't ibang klaseng alaala. Alaala namin ni Dindo na dapat nang maging alikabok. Pero paano? Paano ko gagawing alikabok ang lahat kung hanggang sa ngayon ay tila kahapon lang nangyari ang lahat? Goodbye, ma'am. Sabay-sabay na bigkas ng aking mga estudyante noon. Isa-isa ko silang pinagmasdan at naliligayahan ako na makita ang mumunting ngiti sa kanilang mga inosenteng mata. Uuwi na sila. Natapos na naman ang isang araw na naging ina ko sa kanila at ngayon
Paglabas ng pinakahuling estudyante ng klase kong yon ay babalik na naman akong muli sa isang pagiging dalaga. Dalaga na wala nang ibang dapat alalahanin kundi ang sarili lamang. Hindi pa dapat maging masaya ako? Maging masaya ako na wala akong ibang responsibilidad sa buhay at tanging sarili ko lamang ang kailangan kong buhayin? Pero bakit kakaiba ang lungkot na aking nadarama sa tuwing iniiwanan ako ng aking klase araw-araw hanggang sa pagsapit ng pagtatapos nila? Bakit nilulukob ko sa sakit ng aking puso sa tuwing nakikita ko silang masayang nakakasama? Pauwi ang mga ina nila na handang-handa ng pakinggan kung ano man ang ginagawa nila sa buong araw sa eskwela. Masakit. Masakit na may karapatan din naman akong makaranas ng ganon pero wala. Wala dahil mas pinili kong ikulong ang aking sarili sa isang nakaraang lalaking bumigo ng aking puso. May karapatan din naman akong maging isang asawa at isang ina pero tila ang karapatang yon ay unti-unti nang naglaho sa malayo dahil matagal ko rin itong pinabayaan. Kasalanan ko naman, hindi ba? Kasalanan ko kaya ako ganito. Kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi ko alam ang definisyon ng mga salitang asawa at ina. Wala pang 3 buwan mula noong nagsimula ang pasukan nang may isang mahiyaing batang lalaki ang pinasok sa aking klase. Napakapayat nito at nakatsinelas lamang at nakaplastik ang kanyang 3 notebook na gamit na rin marahil noong nakaraang school year. Base na rin sa kalumaan nito na halos bumigay na ang cover. Awang-awa ako sa batang ito lalo na't hiyang-hiya ito dahil harap-harapan siyang pinag-uusapan ng mga estudyante. Ma'am Bona, baka pwedeng sumingit pa ng isang estudyante sa'yo. Napuno na kasi ako dun sa kabila eh. Nakakaawa naman, nakikiusap na sabi ng isang co-teacher ko at ipinakilala na nito sa akin ang batang kasama niya. Si Benito Maglaon. At nang makaalis na nga ang co-teacher ko na yon ay hinanapan ko siya ng pwesto sa klase. Naupo ko ito sa upuan ng nag-drop kong estudyante noong nakaraang buwan na nasa 3 row yon. Nakayuko pa rin ito habang hawak ang kanyang plastic at pasimpleng pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaupo na mas lalong nagpayuko sa batang ito. Hinaplos ko ang kanyang likuran para iparamdam na ayos lang yon. Tinignan ko ang mga batang nangungot niya sa kanya upang patigilin sila at mabuti na lamang at nakaramdam sila. Nang masiguro kong maayos na ito ay saka ako bumalik sa harapan para ituloy ang aking leksyon. Nagpalabas ako ng notebook at pinakopya sa kanila ang mga nakasulat sa aking pisara. Lahat ay naglabasan na ang kanilang mga notebook at lapis pero si Benito ay nahihiyang tinitignan ang loob ng kanyang plastic. Nang hindi pa ito nagsisimula ay ako na mismo ang lumapit sa kanya para alamin kung ano nga ba ang nangyayari. May pantasa po ba kayo? Mahinahong tanong nito. Tumango ako at saka kinuha ang sinasabi niya at nang iabot ko yon ay sa kanya nilabas ang wala pang 2 inches nitong lapis. Nakaramdam ako muli ng habag sa kanya kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang aking lapis na bago para hindi na niya gamitin pa ang kanyang lumang lapis. Nahihiya pa itong tanggapin pero sa huli ay wala na itong nagawa at kinuha na rin niya yon. Nakita ko sa kanyang mukha ang kasiyahan habang hawak-hawak ang bagong lapis na yon. Natila ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng bagong kagamitan. Oh, anong ginagawa mo dyan na tila aligaga ka? Tanong ng isang co-teacher ko sa faculty room noong lunchtime na. Napansin marahil ng mga ito na hindi pa ako nagla-lunch. Hindi ko siya tinitignan habang nagsasalita ako dahil kailangan kong basahin ang mga records na hawak ko. Tinitignan ko lamang ang mga records nitong si Benito. Medyo kulang ang impormasyong nakalagay dito eh. Nakakunot ang aking noo
habang pinagmamasda ng hawak-hawak kong mga papel. Huwag mo nang masyadong pagtuunan pa ng pansin yan. Ma'am Bona, sasakit lang ang ulo mo dyan. Ganyan din ang nangyari nung sa unang paaralan niya dati. Hindi raw kumpleto ang records na pinasa sa kanila nung ina niya. Inuunawa na lang natin sila dahil talagang sagad daw ang kahirapan ng mag-inang yan. Kaya naman pinagbigyan na lang na hindi na ipasang ibang kailangan at ibang impormasyon tungkol sa kanya. May hindi pa raw nababayarang fee yan sa dating paaralan niya. At hinayaan na lamang nila, kaya marahil ganun din ang gagawin niya dito, pero naawa si Madam Principal at sinabing baka siya na rin ang gumawa ng paraan para makapag-aral yang si Benito. Paano ba naman kasi yung nanay niya mas inuuna pa raw ang paglalasing kesa ipagpaaral sa anak niya? Pansinin mo, yung mga gamit na dala niya kahapon, mga tinapon lang yun ng kapitbahay nila. Kung di yun tinapon, baka dahon pa ng saging nagsulat yung batang yan. Tuloy-tuloy na kwento nito. Nakaramdam ako ng kurot sa aking puso nang mapakinggan ko ang kwento ng batang bagong pasok sa klase ko. Nasa hagnanan pa lamang ako ay dinig na dinig ko na ang ingay sa loob ng aking klase na tila may kinakantsawan. At hindi nga ako nagkamali dahil pagpasok ko ay tinutokso nila si Benito. Nakayuko na naman ito tulad ng dati at sa pagkakataong ito ay wala itong tsinelas at marumi ang kanyang damit. Nakayuko man ay nakikita ko ang pangingilid ng mga luha nito. Class, ano ba? Ingay-ingay nyo. Dinig na dinig ang mga boses nyo sa labas. Galit kong sabi. Ano bang dahilan ng ingay ninyo? Walang sumagot kaya nagtawag ako ng pangalan. Jenny? Ano bang nangyayari dito? Ma'am. Tinatawanan po nila si Benito kasi mukha daw po siyang pulubi sa suot niya at amoy galunggong daw siya. Tahimik pa rin ang klase at nang tingnan ko si Benito ay nakita ko na ang pagkuskus nito sa kanyang mga mata dahil hindi na nakayanan pa ang ginagawang pagpapahiya ng mga kaklase niya sa kanya. Bakit ganyan kayo? Ano bang ginawa ni Benito sa inyo? Dahil wala siyang magandang damit tulad ninyo? Isang beses pa na malaman ko ang kabulastugan ninyo, ipapatawag ko na ang mga magulang ninyo. Hindi ko na mapigilan ang gigil ko noon dahil sa mga nangyari. Inabutan ko ng panyo si Benito para punasan ang kanyang mga luha. Nilapag ko rin sa kanyang mesa ang isang bag kung saan ay andun lahat ng mga bagong notebook, lapis, papel at krayola na magagamit niya. Tinignan ako nito at sinabi kong gamitin niya ang lahat ng yon. Tahimik na ang buong klase hanggang sa magsimula na ako. At habang nagtuturo ay hindi ko maiwasang pagmasdan si Benito na halos hindi makapaniwala sa bag na aking inabot sa kanya. Nawala na rin ang luha nito at napalitan ng pagkamangha at pagkatuwa. Napangiti na rin ako. Alam ko naman kasing mabuting bata ito at alam ko na deserve niya na mabigyan ng mga bagay na katulad nito. Kinabukasan ay wala pa ring sapin sa paa si Benito. Alam kong sakit na ang kanyang pakiramdam sa paa. Wala pa lamang noong flag ceremony kaya mas pinili na lamang nitong manatili sa loob ng klase noong lunchtime na. Hawak nito ang 2 tig-pisong chicherya at may baon nitong nakaplastik na kaning lamig. Nakita ko ito sa sulok ng klase habang inuulam ang chicheryang yon. Wala siyang kasama noon at lahat ay may kanya-kanyang grupo sa klase tuwing tanghalian at naaawa naman akong pinagmamasdan siya sa sulok. Nilapitan ko ito at bitbit ng aking lunchbox ay sinaluhan ko siya. Nagulat ito sa ginawa kong paglapit sa kanya. Makikisabay akong kumain ha? Nakangiting sabi ko sabay hila ng isang armchair papalapit sa kanya. Wala naman siyang nagawa pero nakita ko na tinago nito ang kanyang pagkain. Oh, huwag ka nang mahiya. Ayos lang yan. Mukha namang masarap yung baon mo. Pero sa tingin ko ay kailangan mong matikman tong gawa kong adobo. Masarap ito. Hindi ko na hinintay pa na makatanggi ito at saka nilagay
sa takip ang adobo at saka ibinigay sa kanya ang kutsara ko para matikman niya ito. Sapat na sa akin ang tinidor na gamitin ko sa pagkain ko. Napansin ko ang paglunok nito nang makita ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan at nang inudyo ko na ito na tikman niya yon ay saka siya dahan-dahang tumikim at alam kong nagustuhan niya yon. Yun ay dahil halos madaliin na niya ang kanyang pagkain. Tinignan ko ang kanyang mga paang may mga sugat na dahil sa paglalakad marahil sa batuhan papasok sa loob ng eskwelahan. Tumayo ako para iabot ang aking slippers na lagi kong bitbit para kapag nangawit na ang aking paa sa heels na gamit ko ay maipalit ko kaagad dito. Benito, gamitin mo muna ito pansamantala ha. Tapos pagkatapos nating kumain, sumaglit tayo sa kabilang kalsada. May nagbebenta ng sapatos doon, bibilhan kita. Tumingin ito sa akin at saka bigla akong niyakap. Napangiti ako at gumanti rin ako ng yakap. Tila isa kong inang niyakap ng aking anak. Ganito pala ang pakiramdam? Masarap pala. Biyernes noon ng hapon at umuulan ng napakalakas. Wala nang natira sa paaralan dahil lahat ay nasundo na ng maaga ng mga magulang nila kaya nga nagulat ako nang makita ko sa gate si Benito. Nakapaa habang hawak-hawak ang kanyang bagong bili kong sapatos para sa kanya. Benito, ano pang ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nahiya pa itong sumagot. Ma'am, pinapahinto ko lang po yung ulan para hindi mabasa tong sapatos ko. Pinagmasdan ko kung paano niyang pilit na sinisiksik sa kanyang damit ang mga sapatos para hindi ito mabasa. Halika na at ihahatid na kita sa inyo. Isuot mo na ang sapatos mo para hindi masaktan ang paa mo. Hindi yan masisira. Umiiling ito at ayaw makinig sa akin. Masyado siyang takot na masira ang kanyang sapatos dahil ito ang unang beses na nakasuot ito ng sapatos at hindi niya alam na pwede namang mabasa ang sapatos. Wala na akong nagawa kundi ang akayin na lamang siya pauwi sa kanila. Nag-tricycle kami noon para mapabilis ang punta sa kanila. At doon ay nakita ko ang bahay ni Benito. Tagpi-tagping kinakalawang na yero, sako at lumang tarpulin sa mga piyestahan ang bahay nito. At alam kong pinapasukan na ang loob ng bahay nila ng tubig ulan. Ma'am, gusto niyo pong pumasok muna para magpatuyo? Tumango ako para makita at makilala ko na rin ang nanay niya. Pero bago pa man kami makapasok sa loob ng bahay ay sinalubong na kami ng nanay nito na may hawak na alak sa kamay at saka walang ano-ano ay kinaladkad si Benito nang akma akong pipigil ay bigla akong sinenghalan ng ina niya at sinabing huwag akong makialam. Wala akong magawa dahil wala akong karapatan sa bata. Nahulog nito ang sapatos niya at nang akmang kukunin niya ang mga iyon ay sinampal naman siya ng nanay niya. Bago pa man makapasok ang mag-ina sa loob ng bahay ay narinig ko na ang maanghang na salita ng kanyang ina. Ikaw na bata ka? Malas ka talaga sa buhay ko. Anong oras na? Ngayon ka lang uuwi? Hindi ka pa nakahingi ng ulam sa kapitbahay? Pati maglinis ng bahay wala ka nang nagawa dahil sa kakaaral mo. Kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari, di sana hindi na ako pumayag na pabalikin ka sa pag-aaral. Grabing sigaw, mura at palo ang inabot ni Benito at awang-awa ako sa tinig nitong nagmamakaawang wag siyang saktan. Dahan-dahan ako naglakad at dinampot ko ang sapatos niya at saka sumakay na ng tricycle. At habang papalayo sa bahay na yon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kurot sa aking puso, sa aking mga nasaksihan. Benito, untag ko sa kanya noong Lunes matapos ang nangyari noong nakaraang Biyernes. Tumingin ito sa akin at saka muling binalik ang kanyang atensyon sa kaning lamig na kanyang baon. Nilagyan niya ng asin ang kanyang kanin dahil yun lang ang kanyang pampalasa dahil wala naman itong ulam. Hinilak ko papalapit sa kanya ang isang armchair at naupo. Gusto ko itong makausap ng maayos.
Benito? Ano bang nangyari nung hinatid kita sa inyo? Bakit gano'n na lang ang ginawa ng nanay mo sa'yo? Mahinahon kong tanong sa kanya. Hindi ito umimik at nakayuko ito at saka mabagal na sumubo ng kanin. Pinigilan ko ito sa pagkain at nang hawakan ko ang kanyang braso para gawin yon, ay napainda ito sa sakit. Nang ko ang kanyang braso at nalamog ito sa pasa. Noon naman ay tinignan ko na rin ang kabilang braso nito at ganon din ang nangyari. Pinagmasdan ko ang kanyang mga paa. Wala na namang sapin dahil hindi nga ito nakuha ang kanyang sapatos na nahulog noong hinablot ito paloob ng bahay ng kanyang galit na ina. Tumayo na ako noon at kinuha sa sulok ng classroom ang naitabi kong sapatos niya at saka sinuot yon ng dahan-dahan sa kanya. O naman ay mas nakita ko ang mga galos sa kanyang paa, hindi yon dahil sa paglalakad kundi sa pananakit. At habang sinusuot ko yon ay ramdam ko ang sakit nito at unti-unti ay naririnig ko ang kanyang pag-iyak hanggang sa humikbi na ito. Tumayo na ako at saka niyakap siya. At dito ay kusang nagkwento ang bata sa kung paano pa ulit-ulit siyang sinasaktan ng kanyang ina sa tuwing ito ay nalalasing. Sa kanya ay binubuhos ang galit ng kanyang ina nang hindi niya alam kung bakit. Basta bigla na lang daw itong naging mapanakit sa kanya. Sinasaktan siya mula noong iniwan sila ng kanyang ama. Siya na rin mismo ang lahat-lahat ang gumagawa ng trabaho sa bahay, kapalit ng pagpayag ng kanyang ina na pag-aralin siya. Rin ang nagtatrabaho tuwing Sabado at Linggo sa bagsakan ng mga gulay at isda sa palengke dahil pwersahan siyang pinapasok ng kanyang ina na magbuhat ng kung ano-ano para may pambili sila ng pagkain at syempre ng alak nito. Tinatakot ito na kapag hindi susunod ay patitigilin siya sa pag-aaral. Ayoko pong matigil sa pag-aaral, Ma'am Bona. Gusto ko pong matutong magsulat at magbasa ng mabuti para sulatan ko si Papa na bumalik na siya sa amin. Para maging mabait na ulit si Mama sa akin. Ito ang kanyang linyang tuluyang tumunaw sa aking puso. Ay naku Miss Bona, wag na lang kayong makialam dyan. Gulo yan eh. Ang payo sa akin ng isang co-teacher ko nang sabihin ko rito ang aking nasaksihang pananakit ng ina ni Benito sa kanya. Pero hindi ba tayo ang pangalawang ina ng batang yan? May karapatan pa rin tayo. Nakakaawa yung bata. Depensa ko nang marinig kong tila wala siyang interes sa mga sinasabi ko. Ando na tayo ma'am, pero Miss Bona, magulo talaga ang mag-inang yan dati pa. Wala ding nagawa ang dating guro ni Benito sa dating niyang eskwelahan dahil nung sinubukan nilang kausapin ang ina ay hindi na siya pinabalik pang muli sa paaralan. Kaya nga nalipat din yan dito, hindi ba? Natahimik ako sa kanyang sinabi. Nawala na rin ako ng gana na sabihin pa sa kanya ang ibang impormasyon tungkol kay Benito. Tumayo na ako noon sa aking upuan sa faculty room at nagpaalam na tutungo lang sa banyo para maghilamos bago kami magsabay umuwi ng hapong yon. Nagkulong ako ng sandali sa CR habang pinagmamasdan ng nag-iinit kong mukha sa salamin. Bakit kailangang may isang inang katulad ng taong yon na kaya lang saktan ng anak niyang walang ibang ginawa kundi ang mahalin at pagsilbihan siya? Samantalang ang dami-daming ibang tao sa mundo na nais mabiyayaan ng anak na handang ibigay ang lahat pero pinagkaitan sila ng tadhana sa natatanging pangarap na yon. Ewan ko, naguguluhan ako noon. Binuksan ko ang gripo at saka hinugasan ang naiinitan kong mga pisngi. Matapos noon ay pinunasan ko ang aking mukha ng aking baong panyo. At nang muli akong humarap sa salamin ay naalala ko ang kalagayan ni Benito. Noon nga ay nangilid na ang luha sa aking mga mata. Saka tuloy-tuloy ang naging pagbagsak nito. Kaya naman napilitan akong muli na ibabad ang aking mukha sa malamig na tubig gripo.
para hindi mahalata ng aking mga kasama ang nararamdaman kong habag sa estudyante kong si Benito. Sabado walang pasok. Nasa labas ako ng tagpi-tagping bahay ni Benito. Gagawin ko ito. Kakausapin ko ang ina ng estudyante ko. Tao po. Panimula kong sabi nang makarating ako sa kanilang pintuang gawa sa sako. Matagal pa bago ko narinig ang kaluskos ng tsinelas mula sa sahig na lupa. Lumabas ang ina ni Benito at tulad ng dati ay lango ito sa alak at magulo ang buhok at nanlalalim ang mga matang mapupula na. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Sigang tanong nito matapos akong tignan mula ulo hanggang sa paa. Ngumiti ako bago sumagot. "Ako po ang guro ni Benito. Maari ho ba kayong makausap?" Hindi muna ito nagsalita at muli akong sinipat sa katinungga ang alak. "Bakit? Anong kalokohan ang ginawa ng batang yan? Wala akong kinalaman dyan ha. Bahala kayong mamroblema sa kanya." Mataas pa sa araw ang pagkakasabi niya ng mga salitang ito. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili sa aking narinig mula sa babaeng ito. "Wala naman ho. Sa katunayan ay napakatalino ng anak ninyo at kabilang nga siya sa top 5 sa klase." Nakangiti kong sabi sa kanya. "Wala akong alam dyan at wala akong pakialam. Wala dito sa Benito, nasa palengke, nagtatrabaho. Umalis ka na at kailangan ko pang matulog." Akmang tatalikod na sana ito pero nagawa ko siyang pigilan sa aking mga sumunod na mga salita. "Mrs. Baka naman po pwede tayong mag-usap sa kalagayan ng anak ninyo. Hindi ko na kasi maintindihan kung bakit kailangan yung saktan ng anak ninyo. Napakabuting bata naman niya." Hindi ko na napigilang sabihin yon sa kanya na alam kong nagpainit ng kanyang ulo. "Ano bang pakialam mo sa buhay ng anak ko? Ikaw ba nagluwal sa kanya?" Umiling ako. At nang akma na akong magsasalita ay saka naman niya ako inunahan. "Guro ka lang. Wala kang pakialam. Buhay mong ayusin mo, wag sa anak ko." Nang matapos niya ang linyang iyon ay saka naman dumating si Benito na basang-basa dahil sa pawis at amoy malansang isda. May hawak itong nakaplastik na tinapa at medyo maamoy na rin. "Ma'am Bona, ano pong ginagawa niyo dito?" Nagtatakang tanong ni Benito. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang siyang hinila ng kanyang ina at saka pinaalis na ako. "Nay, sandali lang po, baka madurog tong tinapang dala ko." Noon naman ay naiiyak nang sabi ni Benito. Hindi ko mapigilang umiyak noon at inakma kong pigilan ng nanay ni Benito sa kanyang ginagawa pero sininghalan ako nito at saka tinulak na ako palabas. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umalis dahil hindi ko na makayanan ang sunod-sunod na pag-iyak ni Benito habang sinasaktan siya ng kanyang sariling ina. Benito maglaon, walang sumasagot. Benito maglaon, muli kong tanong. Tumingin ako sa kanyang upuan at eto ay blanko nga. Wala pa rin siya. 1 linggo na itong hindi pumapasok. Napailing na lamang ako at inikesa ng pangalan niya sa aking class attendance sheet. Matapos noon ay napabuntong hininga ko. Hindi ko pwedeng ipakita sa aking klase na apektado ako sa mga nangyari kay Benito. Mula noong pinuntahan ko sila noong nakaraang Sabado ay nawala na ako ng balita sa kanya at hindi ko rin sinubok lang napuntahan siya sa kanilang bahay dahil baka lalo lamang makasama ito sa kanya at baka muli na naman siyang mapagbuntungan ng kamay ng kanyang ina. Hanggat di siguro mapapabuti ang kalagayan ni Benito ay hindi na muna ako gagawa ng kahit na ano. Nakaramdam nga ako ng konsensya noong Sabado dahil kung hindi ko naman siya pinuntahan noon ay hindi na sana siya napasama pa. Nabanggit ko na rin yon sa aking mga co-teachers sa pag-asang makakatulong sila sa kalagayan ng aking estudyante. Pero lahat sila ay nagsabing wag na lang makialam para hindi na ako madamay pa. Nakikita ko namang
Nababahala na rin sila kay Benito pero nagkikibit balikat lang din dahil baka kung ano pang mangyari at mas mapasama pa ang bata. Kapag nagkataon, nahihirapan ako sa kalagayan ko. Gusto ko siyang tulungan pero papaano? Isang Sabado ay nakatanaw na naman ako sa tagpi-tagping bahay ni Benito. Hindi ko na natiis at gusto ko na siyang matulungan. Kung ang tanging paraan ay ang itaka siya ay gagawin ko. Wala akong matino at plantsadong plano sa kung paano ko yun gagawin. Bahala na. Ito na lang ang aking nasabi. Dire-diretso pero dahan-dahan akong pumasok sa kanila. Napakatahimik ng bahay. Akmang tatawagin ko sana ang kanyang pangalan pero nang marinig ko ang pagtunog ng kaldero malapit sa aking kinakatayuan ay sinundan ko yon at doon nang hinawi ko ang harang na sako ay nakita ko si Benito. Nakatali ang bewang at mga paa sa kama. Nakagapos din ang kanyang mga kamay. Magkadikit ang mga ito na parang makasiguradong hindi niya makakala sa mga tali sa kanyang katawan. May 2 timba ng tubig sa tabi niya at 2 kalderong puno ng gulay na nilaga lamang. Hindi ko maintindihan ang aking nakita at mas lalong hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Napakasakit sa puso na tignan siya habang nakatingin sa akin na nagmamakaawang tanggalin ko siya sa pagkakagapos sa mabigat na kamang yon. Ma'am Bona? Ma'am, tulungan niyo po ako? Umiiyak na sabi niya. Habag na habag ako habang tinatanggal ang tali sa kanya. Basang-basa pa ito ng pawis at ihi. Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang magtanong sa kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon hanggang sa nakita ko ang isang papel sa kama. Isang sulat mula sa kanyang ina. Iniwan na siya nito 3 araw na rin ang nakakaraan. 3 araw na itong nakatali at umaasa sa tubig, sa timba at gulay sa kaldero at sa kaserola. Paano niya ito nasisikmura? Paano niya nasikmurang iwan ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon na maaaring kumitil sa mura nitong buhay? Yakap ko ito ng mahigpit papadudot habang patuloy sa pag-iyak sa aking balikat. Ligtas ka na. Tahan na, Benito. Ito na lamang ang mga salitang binitawan ko sa kanya. Ligtas na siya. Hindi na niya kailangang mangamba pa. Nakangiti ako habang binubuksan ang envelope na kung saan ay nakalagay ang ibinigay sa akin na custody para kay Benito. Mahigit 1 taong ko na rin itong nilaban. At ang sabi nga nila, mabilis pangaraw ito kumpara sa iba. Pero nang makita nila na wala talaga itong ibang kamag-anak na mapupuntahan ay ibinigay nila sa akin ang full custody ng bata. Marami ding mga kapitbahay nila ang tumulong sa akin. Sila ang mga naging witness sa pagmamaltrato ng ina niya sa kanya. Sa akin ka natitira, hindi mo na kailangang mangamba. Nakangiti kong balita sa kanya nang sunduin ko na siya mula sa kanyang foster family. Tuwang-tuwa itong niyakap ako at sa dulo ng yakap na yon ay napaiyak na lamang ako. Ito ang kailangan ko pang ayusin sa kanya. May mga kailangan pa kaming therapy na pagdadaanan para sa matinding trauma na kanyang inabot. Mula ng gabing naiuwi ko siya sa bahay ay panay ang mga masasamang panaginip niya na nagiging dahilan para magising ito sa madaling araw at hindi na bumalik pa sa kanyang pagtulog. Lagi nitong kinikwento na napapanaginipan nito ang kanyang ina na hinahabol siya para saktan. Awang-awa ako sa kanya at tanging yakap ko lamang ang kaya kong ibigay para kahit na papaano ay mapakalma siya. Sa mga ganitong pagkakataon
ay alam kong sa akin lamang siya kakabit at aasa. At ayaw ko siyang biguin. Ako na ang pamilya niya. Lahat ay gagawin ko para yon ang maramdaman niya. Paakyat na ako noon ng stage ng paaralan hindi para magbigay ng speech o di naman kaya ay banggitin ang mga pangalan ng mga estudyanteng napasali sa honor roll. Andun ako para sabitan ng medalya si Benito bilang top 1 sa kanyang klase. 2 taon na siyang nangunguna sa klase at 2 taon na rin akong paulit-ulit na sumasampa ng stage para isabit sa kanyang medalyang pinaghirapan naman niya. Masaya ako nitong sinalubong na kinatuwa ng ibang mga estudyanteng nasa baba ng stage. Hindi na to halos makapaghintay na isabit sa kanya ang kanyang medalya at ako pa mismo ang sinalubong nito. Ganito pala yung pakiramdam. Ganito pala yung pakiramdam na makumpleto ka. Akala ng iba noon na karelasyon o asawa ang magpapakumpleto sa akin. Nagkamali kaming lahat dito. Si Benito lang pala ang makapagkukumpleto sa buhay ko. Hindi ko napagtanto na pwede kang makumpleto sa ibang bagay at sa ibang tao. Di naman ibig sabihin na nakumpleto ang iba nang mahanap nila ang dawan nila ay dapat ganon din ang sa akin. Kanyang pakiramdam yan sa kung saan ka talaga makakaramdam ng pagkakumpleto at pagkakontento. Sa lagay ko sa ngayon, Papa Dudut, ay kahit na hindi ako makapag-asawa pa dahil sapat na sa akin na nakatulong ako sa isang batang nangailangan ng pagkalinga ng isang ina. Tama, magiging ina ako sa kanya. Gagampanan ko ang pagiging ina sa kanya mula sa paggising sa umaga para ihanda ang kanyang almusal at uniforme hanggang sa paghatid sa eskwela at pagtulong sa kanya sa mga assignments nito hanggang sa gabi, kung saan ay payapa na siyang makakatulog sa aking tabi. Ito ang mga bagay na naging dahilan para makumpleto ako at wala na akong hahanapin pang iba. Ang sarap palang maging ina. Kahit hindi sa iyo mismo galing ang bata. Matagal kong hiniling mga kabarangay at akala ko ay hindi ko na ito mararanasan dahil tumanda na ako mag-isa at walang asawa. Pero gumawa ng paraan ng tadhana para tuparin ang hiling ko dito. At heto, masayang masaya ako dahil isang napakabuting bata ang inabot niya sa akin. Nabigyan ako ng pagkakataon na bigyan ng magandang buhay ang isang batang minsan ay pinagkaitan ng pagmamahal at pag-aaruga. Ako na ang ina niya at hindi ko napipiliin pang baguhin yon dahil si Benito ang dahilan kung bakit ako buo. Kung bakit lahat ng tanong ko ay nasagot at kung bakit payapa na akong nakakatulog sa gabi na hindi iniisip kung magiging masaya pa ako kinabukasan. Dahil oo, sigurado akong magiging maligaya bukas hanggang sa mga susunod pang mga araw dahil nandyan si Benito. Ang dahilan ng lahat ng kasiyahan ko. Ang dahilan ko bakit gusto ko pang bumangon sa umaga para ipagpatuloy ang buhay ko. Siya ang buhay ko. Ang aking si Benito. Ang inyong kabarangay, Teacher Bona. Minsan sa buhay natin, hinangad nating lahat na may makasama sa pagbangon sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabing madilim. Minsan, inasa mo habang naglalaro ka pa ng bahay-bahayan na balang araw ay matatagpuan mo ang isang taong magpapakumpleto sa iyong buhay, tulad ng iyong nakakalaro. Madalas iniisip natin na si the one lang talaga ang posibleng dahilan para makumpleto at makontento ka na. Pero hindi mo ba iniisip na pwede mo rin itong makuha sa iba? Pwedeng sa mga kaibigan mo, pamilya mo o di naman kaya ay sa iyong mga alagang hayop. Pwede rin na makumpleto ka dahil sa karerang iyong pinili o di naman kaya ay sa pag-aaral na kaya mong tapusin. Iba-iba ang paraan natin para makumpleto. Ikaw, kabarangay, paano ka nga ba nakumpleto? Paano nga ba nasagot ang mga tanong mo gabi-gabi
sa kung paano ka magiging masaya sa pagdaan ng maraming taon. Talaga bang kabiyak ang makapagpapakompleto sa iyo dahil iyon ang nakasanayang dahilan ng iba? Ikaw, papayag ka ba na diktahan nila na dito ka talaga magiging masaya? Pag-isipan mo itong mabuti kabarangay dahil hindi lahat ng makapagkokompleto sa atin ay makukuha natin sa ating kabiyak. Minsan, kailangan lang talaga nating tanungin ng paulit-ulit ang ating mga sarili. Dito ka ba talaga magiging masaya? Minsan, kailangan mo ring alamin ang laman ng iyong puso at isipan at hindi ang opinyon ng ibang tao na nagsasabing sa karelasyon lang talaga pwedeng maging masaya. Kapuso, kabarangay, maniwala ka. Kailangan mo lang alamin sa kung sino ka at sa kung saan ka talaga magiging masaya. Huwag piliting hanapin ang iyong saya sa sinasabi ng ibang tao dahil iba ka sa kanila. Iba ang pwedeng dahilan ng iyong totoong kaligayahan. Ang kwentong inyong napakinggan ay sa direksyon ni Gremaline Umali. Sa paglalapat ng tunog at pagsasalaysay ng inyong si Papa Dudut. Ang Ala-Ala theme song natin ay inawit naman ni Jimmy Horado para sa Barangay Love Stories. I-download ng libre ang episode na ito. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para malaman ang paraan ng pagda-download ng libre. Mag-post ng inyong mga comments sa ating Facebook account. Hanapin lamang ang Barangay Love Stories LSFM. Iboto ang inyong si Papa Dudut bilang Best Radio DJ. Hanapin lamang po ang lionhearttv.net para makaboto. Aasahan ko po yan at maraming salamat in advance. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.